Ang isang baby tertiary na ito, pilit kumakapit sa isang sanga. Takot na takot sa kanyang nakikita. Dahil ang unggoy, unti-unti nang lumalapit sa kanya. Hinila-hila yung buntot. Kinuha niya yung tarsier. Nangihina na po kasi baby tarsier pa yung... Ang isang baby tertiary na ito, pilit kumakapit sa isang sanga. Takot na takot sa kanyang nakikita. Dahil ang unggoy, unti-unti nang lumalapit sa kanya. Natagpuan ng mga local guides sa isang pasyalan sa Hindang Leyte ang pinaglalaruan ng isang unggoy. Ayon sa nagpadala ng video, nakita raw nila na ang hila-hila ng unggoy sa buntot ang kawawang tertiary. Ang kawawang tertiary ibinalik ng mga guide sa kanyang teritoryo. Ayon sa local guide ng lugar na si Shelo Baldo, taong 2017 pa lang ay napapansin na nilang mayroong tertiary sa lugar. Pinuntahan ng aming grupo ang nasabing lugar kung saan nangyari ang insidente para alamin kung paanong may naligaw na tertiary sa lugar. Mula sa paanan ng bundok kung saan nakatira ang mga unggoy, naglakad kami na mahigit 1 oras para marating ang teritoryo ng mga tertiary. Palubog na ang araw, pero wala pa rin kaming nakikitang tertiary sa lugar. Alam natin yung mga tertiaries are very elusive, napakahirap makita. Kung talagang suswertehin ka, that's the only time that you'll be able to see one. Maya-maya pa, Meron na po tayong nakitang tarsier. Andun na po siya sa bandang taas. nang gabi rin na yun, nagpakita sa amin ng isang tertiary. Ilang minuto ang nakalipas, ang tertiary na ito, bigla na lang niyang iniikot ang kanyang ulo. Kaya nilang iikot ng 180 degrees ang kanilang mga ulo mula sa parehong direksyon. Hindi nila kailangang igalaw ang kanilang buong katawan. Ito ang kanyang ginagamit para makapagmasid sa paligid. Ang tertiary na ito, makikitang inaalog na niya ang kanyang ulo. Grooming ang tawag sa behavior na ito. The same thing with the tertiaries, no? Nakikita natin. Siguro bago siya makipaglaban sa gabi na yon, kailangan niyang paghandaan yung sarili niya as part of its daily routine. Ang kanilang mahabang buntot at mga binti ang ginagamit nila para magpalipat-lipat sa mga sanga ng puno. Pag napapansin niya medyo nadi-disturb na siya, gamit yung kanyang very strong legs and yung eyes niya are already estimating kung saan siya babagsak o saan siya lilipat. No? Kuha na niya yan. I-spring lang niya yung kanyang katawan papunta doon sa next location niya. Ang mga tertiaries ay tinatawag na mga insectivores. Insects are the primary diet of tertiaries. No? Yung tertiaries are not just only keystone species in one area. They play a very important role in the ecological balance of one place. And their disappearance will cause domino effect on other species around them. Kamangha-manghang makikita ang bilis nitong kumilos paglipat
Kahit ilang beses ka nang nakakita ng tarsier, nakakatuwa pa rin makita at maobserbahan sila in the wild while they are hunting for food. No? Their huge or long limbs help them transfer or propel themselves from one place to another. Makikita rin natin dito yung mga daliri nila na napakahaba. And they're also on the tips of those digits, makikita mo well cushioned para pag kumapit sila sa mga sanga ng puno, hindi maingay. Ang mga tarsier ay tinuturing na near-threatened. Kaya naman mahigpit na ipinagbabawal ang panghuhuli ng tarsier sa ating bansa. Ang nakita po namin doon ay parang mas high po yung threat na sa habitat ng tarsier. So, isa po sa nakita naming major threat ay ang wood harvesting na kadalasan ginagamit daw po ng mga locals as firewood. At yun po nakakasira possibly sa kanilang foraging area at sa kanilang sleeping sites. Mahalaga ang papel ng mga pinoprotektahang hayop sa turismo ng mga tagahindang. Dahil nagsisilbi silang atraksyon sa mga turista. Kaya paalala ng tourism officer na si Dexter Sarcon, isa sa mga regulasyon dito, bawal yung feeding, papakain sa mga wild monkeys, bawal, at saka yung magdala ng mga supot. Sa ngayon, hindi natin pinapakyat na walang nag-i-escort na staff ng Indang Nature Park. Dapat may kasama sila doon. Sa ngayon kasi hindi pa sila nandoon sa area na pwedeng makapasok yung mga turista. So bawal mag-hunting, manghuli ng any wildlife na nandito. sa aming pagbisita sa mga tarsiers sa lugar, napatunayan namin na mayroong ang populasyon ng tarsiers dito. Yung pagdiskubre o pagkita natin ng mga ganitong mga tarsiers sa isang lugar, not just strengthens the fact that we really have to be careful on the environment that we all live in. Yung mga tarsiers natin, kahit gaano sila katindi sa paghanap ng pagkain at gaano sila kailap sa mga tao, madali pa rin silang ma-stress. Kaya yung noise, lights, if they don't feel safe in that area anymore, they will go away, and they will look for other places to live into. Patuloy tayong tumuklas at kilalanin yung mga wildlife na nasa paligid natin. Because they too live in the same world that we live in.